sa mga gawain mo dyan sa loob ng bahay, sa mga pangarap mo, sa family mo. Hindi yung pinapaikot mo lahat-lahat ng oras mo sa relationship ninyo. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. Siyempre, usapang pag-ibig na naman. By the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, alam nyo na yung dapat ninyong gagawin. Okay? So ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, maganda yung topic natin sa ngayon. Na for sure, maraming nakakaranas ng ganitong situation. Dahil ito, ang magiging topic natin sa video na ito is gawin mo ito at magiging priority kanya. Yes, para sa mga nababaliwala dyan, na yung tipong parang wala ka ng halaga pagdating sa kanya. So ito mga utol, in psychological techniques, ituturo ko sa inyo ang mga dapat ninyong gawin para ma-priority rin kayo ng mga partner ninyo. Para makita nila kung gaano kayo kahalaga. Yes, so ito wag na nating papatagalin pa. Unang-una is bigyan siya ng takot na mawala ka. Yes. So ito mga utol, bigyan siya ng fear of losing you. So sa mga gawain na ito, kung minsan kasi, depende ito kung paano mo siya itrato. Na kung sa una is, meron talaga siyang takot na mawala ka. Pero eventually utol ay nawawala ito. Dahil din sa maling pagtrato mo sa kanya. Sa pamamagitan na palagi kang available. Yes, nandiyan ka na lang palagi. Na yung tipong bigay todo ka rin sa relationship ninyo. So ang tangi mo lang gawin dito ay tanggalin yung mga gawain na yan. Dumistansya ka utol. Huwag mong ibigay lahat-lahat sa kanya. Kailangan is hayaan mo lang din siya kung ano yung mga pinapakita niya. Lalong-lalo na kapag babae ka. Hayaan mo na yung mag-take lead or magli-lead yung lalaki para sa inyong relationship. And then yung isa pa dito utol is huwag na huwag ka talagang makampante. Na kung minsan is dahil sa sobrang confidence or sa pagiging overconfident mo sa relationship ninyo, ay talagang yung tipong ibibigay mo na lang lahat-lahat. Wala ka ng limitations utol. So ibahin mo po yung gawain or yung pagtrato na pinapakita mo sa kanya. Para makita niya rin yung halaga mo. Para ma-priority ka rin ng partner mo. Okay? So yun and then ito. Yung pangalawa pa natin is huwag masyadong available. Yes, like I said na rin kanina. Na kung dyan ka na lang din palagi sa kanya, sa oras na kailangan kanya, sa oras na tawagan kanya, sa oras na gusto kanyang makita is nandyan ka na lang palagi, ay talagang mae-echapwera ka ng partner mo balang araw. Hahantong at saka hahantong sa mabilisang pagsasawa yung partner mo sa'yo. So ganun pa man mga utol, ipakita mo na may gawain ka rin, na may sariling buhay ka rin, na tinataguyod, na may mga ibang gawain ka rin para sa sarili mo. Hindi yung puro sa relationship na lang ninyo lahat. Hindi yung puro sa partner mo na lalaki na lang lahat. Na wala kang ibang inaatupag kundi siya at siya na lang. Talagang maechapwera ka rin ng partner mong lalaki kung ganito yung gawain mo utol. Okay? So ganun pa man huwag masyadong maging available. Okay? So yun. And then ito, yung pangatlo pa natin is be mysterious. Yes. Like I said na rin dati mga utol, palagi ko na rin itong sinasabi na maging mysterious ka sa relationship ninyo. Na huwag mong masyadong sabihin lahat-lahat sa kanya kung ano yung mga plano mo, kung ano yung meron sa pagkatao mo. Hahayaan mo na siya mismo ay magtatanong. Kasi kung ikaw din mismo, nakusang nag-feed sa kanya, na pinapaalam mo na lahat-lahat sa kanya, yung tipong wala ka nang tinatago, ay talagang mae-echapwera ka na rin ng partner mo. Na balang araw talaga ay mawawalan ka na ng silbi sa kanya. Pero kung marami pa siyang hahalongkatin sa'yo, na hindi mo binibigay lahat-lahat sa kanya, kung hindi siya nagtatanong ay wala ka ring sinasabi sa kanya, or wala ka ring chinichismis sa kanya, yes for sure utol na marami pa talaga siyang hahabulin at saka hahalongkatin sa'yo. Na hindi kanya papakawalan, na mas lalo pa siyang ma-excite sa buhay mo. Okay? So yun and then ito. Yung pang-apat natin is allow him to invest. Yes, isa pa ito.
na malaking pagkakamali din ng mga kababaihan. Na hindi nila hinahayaan na yung lalaki ay mag-e-invest. Yung iba pa nga dyan is, yung babae pa kusa na mag-e-invest din sa relationship. Yung tipong parang nahihiya pa, uy wag na, ako na yung mag-e-invest. Ako na yung tutulong sa'yo. Huwag kang mag-alala, ibibili kita ng motorsiklo na gustong gusto mo. Naku po. My God. Ganun pa man mga utol ha, hindi nyo ba alam na once na may marami nang na-invest yung lalaki sa inyo, ay mas lalo kang mabibigyan ng priority nito? Kaysa ikaw itong nag-e-invest ay for sure, mae-echapwera ka ng partner mo. Pero kung marami na kasi siyang na-invest, na marami na siyang naipalabas na pera sa'yo, na gamit, ay talagang bibigyan ka rin ng pagpapahalaga ng lalaking ito. Which means, papahalagahan ka ng taong ito. Dahil nga marami na siyang na-invest eh. So, ganun pa man ha, kung wala kasi siyang na-invest, na ikaw pa itong nag-e-invest, na yung tipong parang binabawalan mo pa siya, na uy wag na, ako na yung bahala dito, ay talagang mawawalan at saka mawawalan ka rin ng halaga sa partner mo. So ganun pa man mga utol hayaan mo kung gustong mag-invest ng partner mo sa'yo. Pero ikaw is, go with the flow ka na lang, tanggapin mo kung ano yung meron. Pero ito mga utol paalala lang, wag na huwag kayong mag-demand. Hayaan mo lang na siya yung mismong kusa na magbibigay nito. Okay? So yun ha, and then ito. Yung panghuli natin is, prioritize your needs. Yes, like I said na rin kanina, na may sarili kang buhay na binubuhay. Na meron ka ring sariling buhay na kailangan mong asikasuhin. Na for sure may mga gawain ka rin dyan utol na kailangan mong i-priority. Kasi ito ha, once na yung buong oras mo ay nilalaan mo lahat sa relationship or sa partner mong lalaki, ay talagang mae-echapwera ka. Mawawalan at saka mawawalan ka ng halaga sa taong ito. Pero kung pinapaikot mo yung mundo mo sa sarili mo, sa gawain mo, sa pangarap mo, ay makikita at makikita talaga ng partner mo yung halaga mo. Na uy, yung taong ito is may pangarap. Yes, may paninindigan sa buhay. Yes, may prinsipyo. And then yung isa dito ay very important yung taong ito. Kasi ganun pa man, which is high value. Kung pinapakita mo rin sa kanya na high value woman ka. Pero kung pinapakita mo sa kanya na parang wala kang halaga, low value ka, napaka-cheap mo klaseng tao, ay talagang mae-echapwera ka rin ng partner mo. Dahil yun din yung pinifeed mo sa kanya. So again mga utol i-priority mo kung ano yung meron sa buhay mo. Kung may mga gawain ka dyan, yes, mag-focus ka. Mag-focus ka sa araw-araw mo na trabaho, sa mga gawain mo dyan sa loob ng bahay, sa mga pangarap mo, sa family mo. Hindi yung pinapaikot mo lahat-lahat ng oras mo sa relationship ninyo. Okay? So once kasi na too much available ka sa relationship ninyo utol, ay talagang mawawalan at saka mawawalan ka ng halaga sa partner mo. Mabubulagan siya utol kung gaano ka kahalaga dahil din sa maling pagpapakita mo o yung pagtrato mo sa kanya. Okay? So yun lang po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. By the way, meron na pala tayong TikTok account. Yes, sa mga mahilig mag-TikTok dyan, yes search nyo lang yung pangalan na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, pareho lang din sa pangalan natin dito sa YouTube. So sa mga walang panahon na dyan mag-YouTube, yes, puntahan nyo na po yung TikTok account ko. And then scroll na lang kayo dyan na marami pa kayong matututunan. Okay? So yun lang po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi